Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isang linggo pa bago magbagong taon, may naitala ng naputukan ng paputok sa Baguio City. Chris, sino yung mga biktima? Rafi, parehong menor de edad ang mga biktima. Hindi pa tukoy kung anong uri ng paputok ang sumabog sa 12 anyos na biktima sa Barangay Irisan. Nagtamo siya ng second-degree burn sa kamay. Ipinagbabawal na 5-star naman ang nakadali sa 11 anyos na bata sa Barangay Lower Dagsian. Natanggalan siya ng kuko sa 2 daliri. Kwento ng biktima, pinahawak lang ng kanyang mga kaibigan ang paputok nang bigla itong sumabog. Dahil sa mga insidente, nagpatupad ng mas mahigpit na firecracker ban ang LGU para maiwasan ang pagdami ng mga nabibiktima. Patay naman matapos sa pagbabarili ng isang alagang aso sa Candon, Ilocos Sur. Sa video, maririnig ang iyak ng aso na 4 na beses pinagbabaril. Nagmamakaawa naman ng ilang tao na huwag patayin ang aso. Dinig din sa video ang paliwanag ng isa sa mga pumatay na nagawa nila iyon dahil kinagat ng aso ang isang residente sa lugar. Inireport na ng uploader ang insidente sa kanilang barangay at nagain ng reklamo sa Candon City Prosecutor's Office. Sinisikap pang makuna ng pahayag ang mga pumatay sa aso. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Isang bagong silang na sanggol ang natagpuan sa gilid ng kalsada sa Rojas Capiz. Sarah, sino ang nag-iwan doon sa sanggol? Rafi, tinutukoy pa kung sino ang umabandona sa sanggol na babae. Naghahanap na ang pulisya ng CCTV footage sa lugar. Nakabalot ng lampin at nasa loob ng kahon ang bata nang iwan ito sa tapat ng bahay ng isang dating kagawad ng Barangay San Jose. Nakadugtong pa raw ang umbilical cord o pusod ng bata. Dinala sa ospital ang sanggol at maayos na raw ngayon ang lagay. Nakalipat na ang 16 na pamilyang sinalanta ng Bagyong Tino sa kanilang bagong bahay sa Bayanihan Village sa Mandaue, Cebu. Sila yung mga residente ng Barangay Alang-Alang at Barangay Umapad na unang nakituloy sa modular shelter units ng Department of Human Settlements and Urban Development. Mayroon ng supply ng tubig at kuryente sa Bayanihan Village. Pero dahil hindi pa tapos ang kanilang cooking area, sa ilalim ng mga tolda muna sila nagluluto. Doon na nila ipinagdiwang ang Noche Buena kagabi at sasalubungin ang bagong taon sa susunod na linggo. Nananatili naman sa evacuation centers ang iba pang sinalanta ng bagyo.